Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po ang aming munting hiling sa lahat ng mga nanonood at nagsubaybay nitong pag-aaral sa salita ng Diyos. Paki-subscribe lang, Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito na naman kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Panginoon, buksan mo ang mga kaisipan at puso ng mga nakikinig nitong mensahe na to, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral ngayon sa Jeremias Kapitulo 25, versikulo 31 hanggang 33. Maiksi lang ito. Ito ang sinasabi rito sa 31. Ang ingay ay aabot sa lahat ng panig ng sanlibutan, sapagkat hahatulan niya ang mga bansa, gayon din ang buong sangkatauhan. Ang masasama ay kanyang lilipulin. Ito ang sabi ni Yahweh. Lilipulin ng ating Panginoon ang lahat ng masasama. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 31. Hahatulan niya ang lahat ng bansa. Paano? Pag dumating itong panahong ito, paghatol ng Panginoon, paano ang ating gagawin? Lilipulin niya ang lahat ng masama. Yan ang sinasabi dito. Kaya mga kapatid, kaibigan, para pag narinig natin itong mensahe na ito, ihanda natin ang ating sarili. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Darating talaga ito, itong paghatol ng Diyos at paglipol sa lahat ng masama. Kaya mga kapatid, kaibigan, ihanda natin ang ating sarili. Ngayon pa lang, baka bigla itong dumating, hindi tayo makapaghanda. Ano ang gagawin natin? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Iyon lang ang ating gagawin. Dahil para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo matatakot pag handa tayo pagdating ng ating Panginoon. Ihanda natin ang ating sarili. Maniwala tayo, makinig tayo sa salita ng Diyos para tayo ay makapaghanda. Ayun ang ibig sabihin dito sa versikulo 31, 32. Ganito ang sinasabi ni Yahweh. Ang sakuna ay lumalaganap na sa bawat bansa. Parang malakas na bagyong dumarating mula sa pinakamalayong panig ng sanlibutan. Malakas. Ito. Umaabot sa panig ng sanlibutan.
Parang malakas na bagyo. Ayan. Biglang dumarating ang Panginoon. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Napaka-importante na tayo ay makapaghanda at nakakatiyak sa ating kaligtasan. Ayun ang gusto ng Diyos, nga tayo ay maging handa sa kanyang pagdating. Ihanda natin, mga kapatid, kaibigan. Maniwala tayo sa kanyang mga sinabi. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Pag sinabi niya, mangyayari. Kaya ang Diyos ang may sabi nito. Kaya nga, paniwalaan natin ang kanyang salita. Dahil ang lahat ng masasama ay lilipulin ng Diyos. Kaya, anong gagawin natin? Magpakabuti tayo. Magpakabait tayo. Ayan ang gusto ng Diyos. Mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Dahil nandito pa, sumisikat pa ang araw. Lumulubog pa ang araw. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, kaibigan, kailangan tayo ay lumapit sa Diyos. Tayo ay humingi ng tawad. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayun lang ang ating paghanda sa kanyang pagdating. Last verse, 33. Ito ang sinasabi dito sa 33. Sa araw na yaon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. Hindi na sila tatangisan, titipunin o ililibing. Magiging pawang dumi lamang sila sa ibabaw ng lupa. Wala nang maglilibing, wala nang iiyak. Dahil mapupuno ng bangkay. Ito. Dahil lahat ng masasama ay lilipulin ng Diyos. Wala nang maglilibing. Wala nang iiyak. Dahil napakarami nga mamamatay. Pero tayo, pag tayo ay nananalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, hindi tayo matakot. Bakit? Bubuhayin tayo muli ng Diyos. Isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Ayan. Ayan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Buhay na walang hanggan. Kailan may hindi na tayo makakatikim ng kamatayan kahit kailan. Ayun, mga kapatid, kaibigan. Paniwalaan natin ang Diyos. Dahil siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya siya ay Diyos, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Bugtong na anak ng Diyos, ipinadala dito sa lupa para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, kung sino mang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ngayong oras na ito. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos tinanggap, magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Pagkatapos, sundin natin ang kanyang mga utos. Ayan ang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil ang bautismo, paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan.
ikaw ay nagiging bagong nilalang. Bagong nilalang ka na. Wala nang dating pagkatao. Ayan. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, napakahalaga nga nakakatiyak ka sa iyong kaligtasan ngayong umagang ito. Basta ikaw ay nananalig kay Kristo, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Basta ikaw ay maniwala, makinig sa salita ng Diyos, tanggapin si Kristo, tiyak makasama ka sa pagbabalik ng ating Panginoon. Doon tayo, mga kapatid, kaibigan, doon tayo magsama-sama sa bagong langit, bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Dahil may samba roon, mga kapatid, kaibigan. Sa bagong langit, bagong lupa, may samba roon. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Anong araw ang samba roon? Sabat. Ikapitong araw. Yan. Basahin niyo ang Biblia. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo rin sa versikulo 23 ang panambahan ron. Pag nagbanggit ang Panginoon ng araw ng pamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Yan. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. Magkita tayo doon, mga kapatid, kaibigan, pag kayo naniniwala. Basta pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Basta tumanggap kay Kristo, makapunta ron. Pero pag hindi ka tumanggap, di ka naniniwala, di ka nananalig kay Kristo, pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay. Yan, basahin mo, Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Yan, nakasulat yan. Mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon niya sa aldawa na apoy. Yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Kaya paniwalaan natin ito, mga kapatid, kaibigan, dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo. Pag sinabi niyang babalik, babalik talaga siya. Para buhayin ang mga patay nga nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo. Isasama niya doon sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Ayan, kumpleto ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, kailan? Ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Basahin nyo. Ngayon ang araw ng kaligtasan, buhay pa tayo. Pag sinabi ng Diyos ngayon, buhay ka pa, hindi ka pa patay. Ay, akala ng iba, pag namatay ang tao, dasalan ang naiiwan, maliligtas. Eh, sabi sa Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ngayong oras na ito, kung anong oras na ito, ngayon, basta ikaw tumanggap kay Kristo, nananalig kay Kristo, magpabautismo ka, sundin mo ang kanyang mga utos, tiyak, pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po ang aming munting hiling para mabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Maipakilala ang ating Panginoon nga tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po ang aming kahilingan sa inyo. Kunting tulong para ang salita ng Diyos ay mapabilis paglaganap sa buong mundo at makilala ang Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay na ito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin
bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.